nandito po kami for Star Magic Spotlight Press Con. And now I'm so excited for our next featured artist kasi their unforgettable journey sa loob ng bahay ni Kuya talaga. Doon sila nag-start and now they're making waves in the entertainment industry. They have proven that hard work, passion, and authenticity can turn dreams into reality. Now, bago natin sila tawagin, let's watch this. Inside the iconic connections were formed, friendships were tested, and unexpected bonds were discovered. Among key announcements, those were J.M. Ibarra and Sophia Fianna-Smith's undeniable chemistry. As emerging artists, they inspire with their talent, passion, and hard work. Whether through performances or heartfelt interactions with their fans, JM and Fan prove that their journey is only just beginning. From local stages to international platforms, they are capturing hearts and making their mark in the industry. They've been doing rounds of out-of-town shows, constantly proving their growing popularity. Chosen as brand ambassadors for several top-tier endorsements, they're no strangers to the spotlight. Just recently, they headlined the music video of Asia's songbird Miss Regina Velasquez's classic song, Wherever You Are, which garnered 1.4 million views in less than 24 hours. And the numbers are still increasing now. This marked a significant milestone in their journey as they transition from reality TV favorites to rising stars in the entertainment industry. JM and Fian's recent TFC show in Dubai was another clear sign of their ever-growing popularity as they were warmly welcomed by our kababayans. Their massive following, which started during PBB, has only continued to expand. They remain consistent trending topics on social media, proving that their influence now resonates with Filipinos around the world. Fans can catch them at their next big event on April 5, the unforgettable General Assembly at the Essen North EDSA Sky Dome, alongside their PBB Gen 11 batchmates. You wouldn't want to miss this unforgettable night filled with exciting performances and surprises. With every new opportunity, JM and Fan are exploring fresh paths and embracing bigger challenges. There's so much more in store for these two, and their journey is far from over. On-screen man yan, on stage, or sa mga latest projects nila, their energy, charm, and dedication continue to inspire countless supporters. Yeah, let's give a warm hello to the well-loved, kilig love team of this generation, JM Ibarra and Fianna Smith. Hello, welcome guys! Welcome to Star Magic Spotlight Press Con. Ito ang first time nyo dito, no? Relax lang kayo guys, kaya-kaya nyo to. Kumusta naman nung napanood nyo yung video na inihanda ng Star Magic Spotlight Press Con para sa inyo? Pwede pong pakipatay. Nag-cringe na po ako sa pagka nakikita ko yung face ko sa TV. Hindi ka sanay pa, Piang. Oo, masasanay ka rin. Pero totoo yun, nung nag-play pa lang, sumigaw na si Piang. Yung sa mga hindi nakarinig, parang ready na siya mag-cringe. So, nung napapanood mo ba, ano yung mga naaalala mo? Actually, madami po kasi sa PBB po kami nag-start. So, habang pinapanood ko siya, naalala ko yung mga birthday namin, yung mga maliit na bagay na tampuhan, akala mo talaga. Yung mga happy moments namin lahat doon, syempre. Ikaw, JM. Ako, grabe, no, nag-cringe siya. Samantala ako, nami-miss ko mga bumalik doon. Hindi, syempre, yung mga ginagawa ko doon nakaka-cringe. Ikaw, JM, ano yung nararamdaman mo nung napapanood mo? Meron ka bang specific na memories na bumalik sa'yo?
Halos lahat ng moments namin ni Fiam sa loob. Wala, ang sarap lang balikan na nung time na yun, na parang natural lang na halos walang meaning sa amin. Hindi namin expected na gano'n na pala yung maging engagement sa labas. Gano'n na yung maging dating sa mga manong. So, balik na lang tayo. Ay, gusto mong bumalik. Ikaw, Fiam, given a choice, gusto mong bumalik? Yes naman. Super, kasi sa loob ng bahay, walang noise. Kumbaga, pag nasa loob kami ng bahay, ang kailangan mo lang i-focus talaga yung panarili task mo. Wala kayong pakisinasabihin ng ibang tao kasi wala naman kayong mababasa or marireceive na bad or hate comments sa loob ng bahay, especially walang phone. So, kung kuya, ipasok mo na kami ulit. Mas simple ang buhay, no? Super simple talaga. Ganyan yung buhay namin noong 90s. Wala pang social media. Tahimik pa ang lahat. Oo. Pero ngayon nga yung mga kabataan siguro talagang ang ingay nga or parang ang gulo ng world sa social media. Pero ngayon ay bubuksan namin ang floor for the questions from our friends from the media. Huwag kayong mag-alala, mababait itong mga Sisimulan natin sa pinakamabait na ating kasama ngayon. Mr. June Lalin from Abante. Yan. Thank you, DJI. Kabaliktaran ng sinabi. I'm not nice. Hindi, pero eto, sino ba namang hindi magiging nice kay Fiam and JM? Nakakatuwa sila, DJI. Kasi ako, actually, my mom, she's from Candon, Ilocos Sur. Galing lang kayo ng Candon, Ilocos Sur. Marami akong mga kababayan na nag-report sa akin kung gaano kayo kabait na dalawa. Oo. Nakakatuwa. Kahit hindi dapat bumaba daw kayo. Ang natensyon yung mga marshals at mga pulis. Kasi, syempre, hindi nila alam kung ano mangyayari. Baka magkaroon ng kaguluhan, tumugin kayo, di ba? Ganon kayo kabait sa mga fans. Minsan, nalilimutan nyo raw kung gaano kayo kasikat na dalawa ngayon. Parang sobrang appreciated nyo sila. Gusto nyo malapitan ng lahat. Yeah, reaction please. Well, hindi lang naman po dun sa yung latest na event po namin. Halos lahat po ng naging event po namin or naging shows. Ang nasa isip lang po namin entertainment. I mean, ma-entertain po yung mga fans kung saan po kami pupuntang lugar. At pagdating naman po sa kasikatan, hindi naman po namin hinahayaan mag-sink in sa utak namin yung kung ano nararating namin ngayon. At I mean, kung sino lang po kami noon, yun at yun pa rin po kung yung araw-araw na nasa isip namin. At ayun po, sabi ko, wala akong magbago at hindi ko kami makain ng trabaho, ng industriyang to. Enjoy lang. Ganun. Sa lahat naman po ng events namin, lagi naman po namin tinatry na makapagpa-picture yung mga fans sa amin. Especially yung iba galing pa talaga sa Manilayo. So kami, ano ba naman yung simpleng picture lang, buhay na or, ang tawag doon? Kompleto na agad yung araw nila, di ba? Sa isang picture lang namin. Hindi naman na para ipagdamot pa namin yun. Sobrang simpleng bagay lang yung hinihingi nila. So why not ibigay na agad namin? Yan. Tapos, sobrang laking bagay din daw na yung ayuda yung dalawa habang nasa Ilocos sa kanila. Kasi sobrang sweet niya raw. Nagdududa ang iba. Parang there's something na raw. Oo. Actually, ang mga fans yung dalawa ay naghihintay. Sana pre-aminin na yung dalawa. Ano nga bang real score sa inyo? Diretso agad ni Sir Lalin. Gusto namin tanungin lahat. parang napakamot si JM, parang napahawak siya sa buhok niya, sa batok niya, parang attention siya. May aaminin nga ba sila? May dapat ba silang aminin? Kasi doon pala sa doon, grabe, pinagdududahan ng business. Sweetness niya dalawa. Hindi, siyempre, Kakaibang ngiti, ha? Yung tanong kong yan, napangiti ng ibang klase si JM. Tsaka ang tagal sumagot, Sir Jun, parang may something. Siyempre, sa amin, ang focus ko namin, yung karero, yung trabaho. Siyempre, kumbaga, yung inspired. I mean, as long as may pagbabalaga, as long as may respeto kami sa isa't isa, sapat na sa amin. Sa akin. Sure ka, ha? Maraming gusto sumingit, ha? Diba? Yun ay kung makakasingit. Ay, kaya DJI, di ba? Talagang iba yung statement ni JM.
May laban. Makakasingit, di ba? Talagang, syempre, bantay sarado eh. Grabe, di ba? So, Piang, Kasama ako sa pagsama. oo, kailangan mo. Kasi, isa ka, ganun kayo, para maging sweet, maging partner, kailangan kasama din yung girl, di ba? O, kakaiba ang sweetness. Wala bang nililihim na something? Ay, naubo? Tubig po, tubig po. Masasabi ko po ngayon ay pinapahalaga po namin ng isa't isa. At masaya po kami tuwing magkasama po kami. Yun lang. O, sa statement niya, kung may makakasingit pa, bantay sarado ka nga ba ni JM? Pwede, posible nga bang may makasingit pa? Or wala nang makakasingit dahil mahigpit? Wala na makakasingit. Ay, ibang statement. Mayabang na naman mo. Nakakaloka, wala nang ibang makakasingit. Wala, bawal. Ay, parang may something na talaga sa dialogue mo. Reading between the lines, yan. Amen. Ay, Hindi, masaya po kami kung magkasama. May work man or wala, masaya po kami. And siguro, the way na magkasama po kami everyday, siguro doon pa lang naman po. so, kumbaga, si JM na yung gusto mo talagang laging kasama. Kasi nakita ko talaga yung kamay ni Piang, hawak mula sa gilid ni JM hanggang hawakan yung kamay, ang bongga, touch. Masakit ka. Ha? Ganun? Komportable po kami sa isa't isa. Uy, kinikilig kami na. Yun po yun. Komportable lang po kami sa isa't isa. Why? Bakit gano'n ka-komportable kay JM? At siya na talaga yung gusto mo kasama? Siguro naman po, kita naman po sa loob pa lang ng bahay ni Kuya. Doon kami nag-start maging comfortable sa isa't isa. The way kami na mag-birdabulan, mag-usap sa loob ng bahay ni Kuya. Siguro doon nag-start lahat ng pagiging komportable ko po sa kanya. At nadala ko po yun hanggang sa paglabas ng bahay. At nagtutuloy-tuloy naman po. At wala naman din po ako nakikita na any problem para hindi ako maging komportable sa kanya. Yan, JM, ang ganda na sinabi niya, no? Walang dahilan para hindi siya maging komportable. Kinilig ka? Na-proud ka? Hindi, parang yumabang lang. Yan. Pero yan, nakakakilig kayo talagang dalawa. Kaya kami, solid JM Piano. Diba, DJ Ay? Ang bongga. Yan. Na-insecure yung si Sabi Asa sa nililid ko kasi parang naging one-on-one daw. Pero thank you kasi parang talagang bigay na bigay sila DJI, no? Talagang walang nililihim, parang talagang hindi na lang dapat pagduduhan. Parang tayo na lang makakasagot na they're really something. Yan, thank you! Thank you! Diretso sila sumagot Pero going back dun sa kung gaano ka comfortable, ako isa sa mga favorite kong JM film moments. I think wala nang dahilan na hindi sila maging komportable kasi nabunutan mo siya ng buhok sa kilikili. Parang kung nagawa niyo na yun, wala na kayo tatago sa isa't isa. No? Sobrang komportable na talaga. Alright, thank you so much, Mr. June Lalen of Abante. Okay, now let's go to our next question from Ken Quinto of Circle of Stars. Okay, ito naman for JM. So JM, you once mentioned that your dream was to become a pilot. Do you still see yourself going back to aviation, or is showbiz now your main focus? As of now, yung focus ko nandito sa showbiz. At syempre ayoko sayangin ng opportunities na dating. At yung mga projects pa ko. Kumbaga, nag-aantay lang din mo ako ng bakante ba kung tawagin. Nang sabihin mo, may pagpatuloy ko ulit yung naiwan ko dun sa aviation field. At yun pa rin mo talaga yung goal ko. Kumbaga, etong showbiz, I'd say na parang nadaanan ko lang yun. Parang nakikita ko lang din yung sarili. Nakikita ko yung sarili ko. As a pilot talaga. Makikita ako na magre-retard ako sa aviation field, hindi dito sa industriya ko. So long term, yun pa rin talaga yung nakikita mo Yes, sa future mo. Pilot. Mahirap maging jowa yung mga pilot mo kasi lagi silang wala. Ready ka ba sa mga ganong sitwasyon? If ever, hindi ko sinasabing si JM, oo, like, ibang pilot, kunwari, open ka sa parang minsan, yung medyo madalas na nawawala, gano'n, pero bumabalik din naman sa'yo.
Ako po, future doctora ako. Yes. So, busy rin? Busy din. So, okay lang. Okay lang. Di naman. Yes, okay. Thank you. And now, ito namang question for Fiam. What is the biggest misconception people have about you that you wish you could correct? Oo, lagi ko ito sinasabi nila sa mga ugali ko. Yes. And siguro, masasabi na rin every time na naka-poker face ako, lagi nila sinasabi na Martita yan, sungit naman sa mga ugali niya, ganyan. Gusto ko sabihin sa kanila na kung pwede niyo lang akong kausapin talaga, as in ang usap-usap talaga without camera, malalaman nila talaga totoong ugali ko. So, let's give Fiam the benefit of the doubt. Huwag yung kung ano lang yung first impression, yun agad. So, kausapin daw natin si Fiam. Okay. May lumapit sa akin. Tama. Pero, usually kasi sa kultura natin mga Pinoy, mahihain eh. Tsaka yung parang, yun nga, sanay tayo na lahat smiling. So, kapag hindi na masyado nakasmile, feeling natin, ay, sumit, or magkita agad, gano'n. So, ano po natin, kilalanin talaga natin ang mga tao. Kasi every time poker face ako, ibig sabihin ko yung lowbat ako. Lowbat na siya. So, you're very young pa, Fiam. So, syempre dapat, bigyan natin siya ng space na minsan, syempre, nalulubat niya. Bago tayo magpatuloy, meron tayong comment from Facebook, from Mary Ann Makayan. How do they feel about being called a power couple? Ano feelings niyo doon? Masaya na tinawag kami ganun. At the same time, may ano rin, may pressure. Ganun. Kasi, syempre, nandito tayo sa industriya ng dito tayo sa showbiz. So, parang, kapag tatawagin ka ng ganun term. So, kailangan kailangan may mapatunayan ka ganun, na hindi lang basta sa fandoms nila, basta sa fanbase. Kailangan may mangyari. Yung parang hindi sapat na tatawagin ng gano'n. Ito lang yung pinagbasehan niya. So, sa akin lang, kaya may napipilawang version. Dapat may mangyari. Ano dapat may mangyari? Teka lang, linawin natin yun. Projects, kumbaga. Projects! So, oo. Kala ko naman, parang dapat talaga magkatuloy kayo kasi power couple na yung tawag sa inyo. Hindi lang po ako sa power. Power, okay. Hindi sa couple, sa power. Okay, ikaw, Fiam, how do you feel daw na tinatawag kayo power couple? Masaya din naman, syempre, kasi dahil sa mga nakikita nila sa amin, siguro nakabase sila sa fanbase namin, sa fandom namin. Kaya din kami tawag na power couple. Pero ito nga, sabi nila, nakaka-pressure din naman. Kailangan may mapatunayan kami, like movies, TV shows, series, or kahit ano. Nakaka-pressure din talaga. Pero maganda yung ganung mindset nyo na imbes na yung iba siguro baka lumaki ulo, kayo nakikita niyo yun as parang challenge din sa inyo na dapat galingan natin kasi ito na yung tawag sa atin na power couple. Oo, tsaka nire-recognize nyo rin na it's also because of your powerful fans also. Kasi nga grabe ang JM Fiam fans, oo. Lagi kang hinahanap Fiam, oo, sa lahat. So, lagi kayo trending, di ba? Ang lakas din talaga online. Okay, now let's go to